kausap namin, kundi ang santo na rene-represent nito, na in our belief ay nasa langit. Nausap namin si San Pedro, the rock upon the church is built. Hindi yung literal na bato ang kausap namin, but the rock up there with Jesus. Simulan natin ang mga ito. Sabi ko may bonus defense tayo at eto yon. Kaming mga Katoliko, kapag nagdadasal kami sa harap ng estatwa, halimbawa sa estatwa ni Jesus, at may biglang magnakaw ng estatwa na yon, una, hassle yon. Pero hindi naman namin hahabulin yung magnanakaw for the reason na paano na kami magdadasal niyan? Wala na kaming estatwa ni Jesus. Hindi ganon. Makakapagdasal pa rin kami kahit na ninakaw mo yung estatwa. Pero alam nyo ba kung ano yung nasa loob ng simbahan na sinasamba talaga naming mga Katoliko? Ito ay ang Eucharist or ang Blessed Sacrament. Dahil naniniwala kaming mga Katoliko na si Jesus mismo ang nandun sa mga yon. Kaya every time na linalabas ang Blessed Sacrament ay kailangan naming lumuhod na para bang dumaan si Jesus sa harap namin. Dahil yun talaga ang nangyayari. At ang pagluhod na ito, hindi na ito yung vow of respect lang. Ito na yung vow ng pagsamba. Kaya sobrang iskandaloso sa amin every time na may gumagawa ng Ostia Review sa TikTok. And with that said, our bonus defense is this. Pwede natin sabihin na hindi namin sinasamba ang rebulto, ngunit sinasamba namin si Kristo na nasa banal na Eucharistia. Alright, if you like this video, we'll do David's plan for temple na may dalawang estatwa ng mga anghel. Si Moses naman ay pinagawa ng Diyos ng bronze serpent para magamot ang lahat ng titingin dito. And from there, ito ang naging simbolo ng medicine ever since. At ang totoo niyan, napagalitan lang naman ang mga Jews nung sinimulan nilang sambahin ang bronze serpent na ito.